It's Friday today, ika-31 ng Marso 2017, at narito na ang ulo ng mga nagbabagang balita sa Punto Asintado Headlines. Pangulong Rodrigo Duterte muling binanata ng mga taga-media dahil sa hindi balanseng pagbabalita. Sa usapang kalakalan, utang ng Pilipinas tumaas na naman. Sa Metro Balita, mga doktor exempted na sa number coding. Sa balitang panlalawigan naman, 13 pasahero ng lumubog na bangka sa Bataan, pinaghahanap pa rin. Sa balita sa ibayong dagat, US President Donald Trump inaprubahan ang pagpapaigting ng pag-atake kontra terorista sa Somalia. Sa sports balita, bagong format ng FIFA Asia Cup isinapubliko na. At sa showbiz balita, Pinay contender sa Asia's Next Top Model Cycle 5 humarap na sa media. At ngayon, narito ang buod ng mga balitang yan. Muling binanata ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang mga taga-media sa harap ng mga konsehal sa bansa. May kinalaman umano ito sa pagiging hindi patas na pagbabalita sa Pangulo. Sa inilabas na pahayag ng The Philippine Daily Inquirer, pumalag ang editor-in-chief nito na si Jose Maria Nolasco. Sinabi ni Nolasco na hindi totoong hindi sila patas sa pag-cover sa Pangulo at sa administrasyon nito. Giit ng Inquirer, matagal na sila sa industriya at nanindigan sa mataas na kalidad sa larangan ng pamamahayag. Sa katunayan, binigyan pangaraw ng espasyo sa kanilang dyaryo ang mga cabinet officials para makapagpaliwanag ng pulisiya at maging ng pagkatao ng Pangulo. Ang kanila raw mga award at malawak na readership ang patunay sa kanilang balanse at patas sa pagbabalita. Sa ngayon, hindi pa naglalabas ng pahayag ang ABS-CBN. Kahit hanggang sa sumunod na events na pinuntahan ni Pangulong Duterte, itinuloy niya ang pagbanat sa media. Tinira rin niya ang ilang mga mayayaman sa bansa sa harap ng mga negosyante. Partikular na halimbawa ng Pangulo ang slanted daw na pagbabalita tungkol sa kanyang war on drugs, lalo na at ang ilang konektado raw sa nakarang administrasyon ay sangkot pa sa illegal na droga. Tumaas sa panibagong record ang utang ng Pilipinas sa 6.20 trillion pesos. Base sa datos na inilabas ng Bureau of Treasury kamakailan, nairehistro dito ang paglobo ng utang sa pinakamataas nitong halaga noong buwan ng Pebrero. 4.5% na mas mataas ito mula sa 5.941 trillion pesos na naitala sa ahensya sa parehong buwan ng nakaraang taon at 1.5% increase naman mula noong 2015. Ayon pa sa Treasury, isa pang dahilan ang patuloy na paghina ng piso na kasalukuyang nagkakahalaga ng 50 pesos and 25 centavos kada dolyar. Malaki rin na naging ambag dito ng foreign debt dahil tumaas ito ng 6.3% year-on-year at 2.8% month-on-month. Sa balitang Metro naman, otomatiko exempted sa number coding ng MMDA ang mga doktor. Ayon yan kay MMDA Chairman Tim Orbus, hindi na kailangan mag-apply pa ng mga doktor para sa coding exemption. Oras na parahin sila ng isang enforcer, kailangan lang daw ipakita ng doktor ang kanyang PRC ID para payagan na ulit bumiyahe. Epektibo ang exemption kahit hindi ang doktor ang nagmamaneho ng sasakyan. Kumpiyansa naman si Orbus na di magiging pabigat sa daloy ng traffic ang mga doktor. Umaasa naman ang MMDA na di aabusuhin ng mga doktor ang naturang pribilehyo. Sa balitang panlalawigan naman, nawawala pa rin ang 13 sakay ng tumaob na bangka sa Bataan. 2 linggo nang maaksidente sila habang namimiesta sa Maribeles. Pawang magkakamag-anak ang 12 nawawala kung saan 4 dito ay mga minor de edad. Maging ang kapitan ng bangka nawawala kaya't walang makapagpaliwanag ng insidente. Nitong Miyerkules nang matagpuan ang sirang bangka sa Nasugbu, Batangas. Sa investigasyon ng Philippine Coast Guard, overloaded ang naturang bangka. Lumalabas na mahigit times 3 sa capacity ang pasahero ng bangka. Umaasa naman silang nasagip ng foreign vessel o napadpad lang sa isang isla ang mga pinaghahanap.
Sa ibayong dagat naman, inaprubahan na ni President Donald Trump ang pagpapaigting ng counter-terrorism strike sa Somalia. Dahil dito ay mabibigyan ng karagdagang otoridad ang mga militar sa Africa Command na paigtingin pa ang kampanya kontra teroristang grupo na Al-Shabaab. Maaari na ring magsagawa ang military ng precision airstrikes bilang suporta sa African Union Mission sa Somalia at Somalia National Army sa paglaban kontra terorismo. Nilinaw din nila na hindi sila magiging maluwag sa pagdami ng mga kaso ng pagkamatay ng mga sibilyan na naiipit sa kaguluhan. Sa sports balita naman, isinapubliko na ang bagong format ng FIBA Asia Cup. Bukod sa pagpasok ng Australia at New Zealand sa 2017 FIBA Asia Cup, mahati na sa dalawang phase ang torneo. Sasabak ang 16 na team sa group phase. Hahatiin sila sa 4 na grupo na may tig-4 na kupunan. Maglalaban-laban dito ang mga bansa sa iba pang kasali sa kanilang grupo. Ang first placers sa 4 na grupo ay pasok na agad sa quarterfinals ng final phase. Ang second at third placers naman sa grupo ay maglalaban-laban sa win or go home na qualification to quarterfinals. Ang mga susunod na laro ay knockout games na rin. Ay sa FIBA, madidiin sa bagong format na must win ang bawat laro. At sa showbiz balita, humarap na sa press sa kauna-unahang pagkakataon ng Pinay contenders sa Asia's Next Top Model Cycle 5. Kanya-kanyang posing para sa mga kamera ang sporty 5'9" na si Angelica Santillan, small but terrible vlogger turned model na si Jenica Sanchez, at ang very young but sweet Phil German na si Maureen Robelwitz. Nakasama pa nila sa preview party ang guest judge na si Pia Wurtzbach. Kwento ng mga Pinay contestant, napakagaling na advisor ng dating Miss Universe. Mapapanood ng Asia's Next Top Model sa Star World sa April 5. At yan po ang kabuuan ng mga nagbabagang balita sa Punto Asentado headline. Narito naman ang report mula po sa ating mga lansangan at sa weather. Ngayon po nga weekend. Wala pa. Wala pa sumasagot. Wala pa rin sumasagot. Bayaan mo na. Baka busy. Di ba, engineer? Baka nagkakainan sila. Ay, siyempre, almusal ngayon. 7:41. Abay, kasagsagan ng kainan. Baka nagkakainan ng mga yan. Anyway, magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid, sa Luzon, sa Visayas, sa Mindanao, maging sa ibang bansa. Good morning sa Europe, sa North America, South America, sa Africa, sa Asia. Saan pa ba, ha? Good morning po sa inyong lahat, okay? Saan man dako kayo naroroon, tutok lamang dahil 2 oras po ito na mga nagbabagang opinyon, reaksyon, suwestyon. Ang inyong maririnig dito po sa pinakamatapang, pinakamaingay, pero pinakamasaya ring programa sa balat ng lupa. Simula nang maimbento ang radyo, dito na ho yan sa ating programa. Dire-diretso na tayo, IB. Sorry, dire-diretso na tayo. We're running out of time. Anyway, mga kapatid, ito po ang mga pag-uusapan natin. Tutok lamang ho. Dahil po sa napuno na raw ang salop, Pangulong Rodrigo Duterte, binanatan ng hindi raw balanse na pagbabalita ng ilang media. Partikular na tinukoy po ng Pangulo ay ang ABS-CBN Network at ang Philippine Daily Inquirer. Napansin daw po kasi ng Pangulo na kapag nag-report daw itong dalawang itong mga dambuhalang network at dambuhalang dyaryo, medyo twisted daw. Kung hindi raw twisted, kulang-kulang. Mapapansin daw na yung kanilang mga headline, talagang bagamat yung istorya daw, yung laman ng istorya ay iba, pero doon sa headline sa taas, yung pambungad na balita ay kakaiba. Ito po yung nirereklamo ng Pangulo.
Eh bakit daw ang ibang media, balanse naman as much as possible ang kanilang ginagawa. Pero itong dalawa, parang nag-uusap Ayon po yan sa ilang mga sources natin doon sa Malacanang. Parang nag-uusap daw itong ABS-CBN at ang Inquirer. Eh parang halos sabay pa kung bumanat daw. Kulang-kulang ang sabi ng Pangulo, kung hindi raw kulang, kung hindi raw dagdag bawas, ay mali raw talaga ang inire-report ng dalawang ito. Na itinanggi naman po kaagad ng Inquirer. Mamaya po kakausapin natin yung mga organization na kinasasaniban o kinasasapian o ikang gugrupo. Tulad po ng ABS-CBN, tulad po namin, miyembro din po sila ng KBP. Mamaya ihihingan po natin ng panig ang kilusan ng mga broadcasters ng Pilipinas dahil meron po mga panuntunan yan Meron pong sinusunod ang lahat po ng broadcaster, ang mga radyo, TV na panuntunan ng KBP. Yan ang sinasabi ko sa inyo Yang KBP na yan, naglalagi nagmamonitor. Hindi lang yung mga dagdag bawas, mga mali-maling balita, pati yung mga balita na rin na medyo malaswa. Nagbabantay ang KBP. Yung mga sinasabi niyong backdoor, walang backdoor. Itanong mo sa dalubhasa. Tumayos kayo. Umayos dahil nakikinig ang KBP mamaya-maya sa atin, Behave. Mamaya tatawagan din po natin ang National Press Club dahil halos lahat po ng mga manunulat sa dyaryo ay miyembro po nitong National Press Club na ito. Maging ang inyong lingkod po ay miyembro ng National Press Club dahil ako ay may column. Nagsusulat po tayo sa Filipino Mirror at sa Remate. Gayon din po, miyembro din po tayo ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, mga kapatid. So, mamaya po hihingan natin ng panig ang dalawang organisasyon na yan. Isa pa hong pag-uusapan natin, mga bes. Medyo napapansin lang po ng ilang kababayan natin na tila dumadami daw ngayon ang mga abusadong mga miyembro ng Philippine National Police. Sus, Maria Josep. Ang tanong, bakit daw? Isang halimbawa dyan, yung isang opisyal ng Philippine National Police Crime Lab dyan sa Alabang. Nagalit nung ayaw siyang papasukin sa sine na libre. Sino ka bang bastos ka? Ano ka? Kernel Lito Kabamongan? Dapat talaga sa'yo masibak ng inutil ka. Mantakin mo, papasok ka na sinihan na libre. Ano ngayon kung pulis ka? Hoy, magbayad ka. At hindi pa nakontento ito, Engineer Ivy. Kahapon, nahuli pa, nagkachuchongki ay nagkasasyabu. Nabuang na yata ito. Ito yung sinasabi natin mga kapatid na nalibog talaga. Si Kernel Lito Kabamongan ay nalibog na talaga. Naguluhan na. Hindi na niya alam. Mantakin mo, nagwala ho ito sa isang mall sa Alabang dahil ayaw siyang papasukin sa sinihan dahil hindi walang bayad. Natural. Sino ka ba? Maging ang Pangulo, magbabayad. Negosyo yan. Depende na lang sa sinihan yan, Cornel, Lito Kabamongan, kung ililibre ka ng sine, sabihin na sine, sige, libre na po kayo. Pero kung sasabihin mo, polis ako, tsapa ang gagamitin mo, dapat ka nang masibak sa serbisyo. Talagang dapat sibaking ka na, Naghuli ka bang nag-adik ngayon? Adik ka. Nandyan po sa mga dyaryo yan ngayon, yung pagmumukha ng tao na ito, Sus Maria Josep, Alam mo, Kernel Lito Kabamongan, kulang ka sa pagbasa ng mga salita ni Duterte. Engineer, sa talata 22 sa versikulo 33, ayon sa versikulo 1 ng librong ni Duterte. Basa. Do not do drugs. I will kill you. Dahil Wag po akong takot-takutin ng imperno. Kasi pag takutin ninyo ako sa imperno, pagdating ko doon, magka-problema si Satanas. Simula ngayon, may bago ditong boss, to its. Dahil nga, dyan ay... Sinabi ko yan, pag sinabi kong wala talaga. At pag sinabi kong gawin ko yan, umatras ka na kasi gagawin ko talaga. Kaya nararapat lamang... Maybe God gave me only 2 years, 6 months, 1 year and a half to be president of this country. Fine. Basta let it not be said
na hindi ko binigay ang pinangako ko. Pero may liwanag na... I would be glad to die for the Filipino. Ayun. Doon na muna. Mamaya na yung iba, ha? Sabagay, Biyernes ngayon. So, yan po ang mga aral sa unang aklat sa talata ng libro ng Duterte, mga kapatid. 7:49. Isa bang pag-uusapan natin? Hindi, ito. Ito yung pinakaantay ng lahat. Ang itanong mo. ang IMSD. Itanong mo sa dalubhasa. Dear Sir Erwin, believe it or not, parang sa telenovela po ang problema ko. I am 26 years old accountant sa isang malaking company dito po sa Makati. Madalas po akong napagkakamala na si Bea Alonso. Anak ng weteng naman talaga ho. Ang problema ko po ay ang boss ko na byudo pero may anak na babae na edad 14 years old. Kasasagot ko lang po nung Valentine's Day sa boss ko na kahawig naman po ni Richard Yap at edad 48 years old. Ilang taon ang agwat nila, IB? 22 years old. 22 years. Bukod po sa gwapo, mabait, mapera, ay magaling pa po sa bed si Sir. Hindi yun na sila. Wag, Sir, wag po. Saan na tayo? Mataas, magaling po sa bed si Sir. Dahil, ang kanyang mga dila po ay tanging mga mabulaklak na salita ang lumalabas. At ang kanya pong tea, ano itong tea na ito? Liwanagan mo, di ka maintindihan. Ang kanya at ang kanyang tea, ayo tinitingala na prinsipyo ay mataas din. Ayusin mo, IB, at kuan, sabi ko, nakikinig ang KBP sa atin, hoy, mga loko, umayos ka, i-interviewin natin ang KBP. Umayos. Loko-loko ito mga ito eh. Sinabi ko na nga, mag-i-interview tayo ng KBP dahil nung kay Manong Digong. Tapos titirahin natin paulit-ulit. Ay, type mo ng mabuti yan. Ay, bisaan, baliakit mo ng konti. Para maliwanag. Sige pa, yun. Bukod po sa gwapo, mabait, mapera, ay magaling po sa bed si Sir. At ang kanyang dila, ayun. Ano ito sa dila niya? Matatas. Okay. At malaki po ang kanyang tea. Ayun na naman. Hinihiwalay nyo ka. Malaki po ang kanyang tea. Anong tea? Huwag hiwalayin. Ayun, tinitingala. Tea tayo ng tea. Baka isipin ng mga tao kung ano yung sinasabi ko, ibig sabihin ng tea. Tinitingala na prinsipyo. Anyway, tuloy po tayo. Kinausap po ako ng anak ng BF ko last week at sabi niya ayaw niya na ako ang mapangasawa ng daddy niya dahil gagawin niya ang lahat para di kami magkatuluyan ng kanyang ama. Ano po ang dapat kong gawin para magustuhan ako ng unika iha niya? Alam niyo ba, sir, bukod po sa contract anak niya sa akin, pati papa ko ay hindi boto sa BF ko. Dahil mukhang matapobre daw at English pa ng English. May dala-dalawa palang problema mo, iha. Sir Erwin, gulong-gulo na ako. Paano ko mapapaamo ang anak ng boss ko? At si Papa naman matanggap ang BF ko. I will wait for your advice. A.K.A. Bea. Abay, pinanindigan niya na talagang Bea siya. Sus Mario, sa ikaw talaga, Parang napanood ko ito, IB. Ano? Anong drama nga yun? I Love to Last. Ayun, si Bea. Sino ba yun? Bea ba yun? Bea Alonso rin. At yung katandem niya, Ian Veneracion, sus Mario. Kaya pala nakaka-relate ito mga loko dito sa Facebook, Tuwan-to, tawa ng tawa. Yan ho yung sulat sa akin. Yan ang magagawa natin. Mamaya, advice natin. Anyway, alias Bea, tutok lamang. Mukhang may kahalintulad ka na problema. Problema doon sa isang teleserye. Mamaya, huwag kang bibitiw, towards the end of our program, ikaw ay aming pagpapayuhan, Miss Bea. And anyway, dire-diretso na ho tayo dahil 7:30 ho tayo. Alam nyo na, may PBA po pag Biyernes, mga kapatid. Entonces, pag may PBA, maaga po tayo mag-extra 9:00. So, diretsuhin na natin, IB, tawagan mo na
Ika nga ang, Hoy, ito pa pala yung katanungan. Tawagan mo ng KBP, tawagan mo na ang National Press Club. Pero ito ang question for the day. Sang-ayon ba kayo kay Manong Digong na may ilang media outfit na kontra sa kanya at bias sa kanyang mga kalaban? Hashtag bias news. Ayun na po mga kapatid. Yan po ang inyong ikang fill in the blanks. Yan po ang inyong sagutin. Yan po ang inyong bigyan ng opinion. Sabi ni RJ Larin, teleserye nga yan. Sulat ito, RJ Larin. Ipinadala sa message ng aking Facebook. Kagabi, habang ako'y nagsisipilyo, sabi ko, ano ba itong cellphone ko? I-charge ko na sana. Biglang umilaw. Sabi ko ba? Nako. Ayun ang pagbasa ko. Ayan na nga. Sabi ko, Bea. Yung pala, aka Bea. Natawa nga ako eh. But anyway, ay tutulungan ka namin mamaya, Bea. Dito ho muna tayo. Itong sinasabi po ng Pangulo, ito, quote-unquote, ito po ang sabi ni Pangulong Duterte, Inquirer, you've never been fair. Ano pa? Bakit mo pinalitan? Wala na, Sus Marius. Sabi niya, Inquirer, you've never been fair. Bastos kayo. Pati na ang ABS-CBN. Sabi po ng Pangulo yan. Hihingan po natin ng reaksyon ang KBP at maging ang Philippine ang National Press Club po. Hinggil po dito sa mga pahayag na ito. Pero alam niyo mga kapatid, ever since naman kahit sino ang Pangulo ay talagang nagrereklamo po na laban po sa mga media. Noong panahon po ni ERAP, noong panahon, umpisan natin kay FBR. Nagreklamo din si FBR laban sa media. Panahon po ni ERAP. Panahon ni Gloria. Si Pinoy, ilang beses din binanatan ng media. Oo. Pero kami yung nababanatan noon. Anyway, mga kapatid, so ibig sabihin, kasi nga po, kung titignan ho natin din, in fairness naman ito po para sa lahat naman ho, baging kami rito. Kung ano lang po kasi ang nakikita ho namin, yun po ang binabalita ho namin. Kagaya ho namin dito, kung ano ho nakikita, binabalita. Itong kagaya ho sa programang ito, kung ano po nakikita ko, at pakiramdam ng taong bayan, yun yung binabalita ko. Pakiramdam ng taong bayan, natutuwa sila sa gobyerno ngayon, bakit ko hindi sasabihin na natutuwa ang taong bayan sa gobyerno ngayon? Natutuwa naman, di ba? O sinasabi natin na, okay, ang sinasabi natin, aprobado. Sabi ng, pinagbabasehan ko lang naman po yung mga sinasabi ko base sa mga survey, o yung sa SWS, sa Pulse Asia Survey. Hindi nga raw po bumababa yung rating ng Pangulo. Entonces, payag yung taong bayan sa ginagawa ng Pangulo. Pero ang ibang media outfit, ayoko na humbanggitin kung sino yung mga, iba ho yung report. Okay? Kunwari, sasabihin natin, ang sabi ng rate ng survey group, aprobado sa tao, ang sang-ayon ang tao sa kampanya ng gobyerno laban sa droga. Pag ang ibang media, ang sasabihin doon sa headline nila, mga tao bulag, aprobado sa kampanya ni Duterte laban sa pagpatay ng mga tao. Wala naman sinabing gano'n. Sinabi lang aprobado sa kampanya laban sa droga. Pero may dagdag na. Yan sinasabi nating dagdag bawas. Mga tao na bulag ni Duterte at pabor sa kanyang pagpatay ng mga tao. O hindi naman sinabi na droga, Sus Maria Josep, kampanya laban sa droga. Na natitwist ho, mga kapatid. Yun ho sinasabi natin. O kulang. Kunwari, sinabi ng Pangulo, I will kill you. Kayong mga adik, lalabas lang doon sa telebisyon, I will kill you. Pagkatapos gagamitin, dadalhin sa abroad. O masama nga naman titignan, masama nga naman pakinggan. O kulang-kulang. Yan ho yung sinasabi ng palasyo. Alright? Well, anyway, hingin ho natin ang panig. But anyway, kahit na ho ganon, yung nagbitawang salita ng Pangulo, tama lamang ba? Ano ang reaksyon dito ng organisasyon ng mga broadcasters? Ano ang reaksyon dito ng National Press Club?
Pero mga kapatid, trabaho po kasi ng media talaga kaya nga po ang tawag sa amin ay fourth estate, adi ho ba? Kami ho yung ika nga mata at tenga ng taong bayan. Pero naman, I would admit mga kapatid, meron naman po mga kagrupo namin na sobra-sobra, lumalabis, ika nga, ha? Sobra po, kung hindi po sobra, kulang ang kanilang balita. Pag ikay nagbabalita, dapat sakto. Pag balita ha, dapat sakto. Balita yan sa dyaryo, dapat sakto. Hindi ka pwede magkomentaryo dyan unless kung ikaw ay kolumnista. Kung news yan sa front page, dapat yung balita mo diretso, hindi baluktot. Ganon din sa news ka sa TV. Pare-pareho naman tayo mga nasa dyaryo, nasa radyo, nasa TV. Sa TV, pag balita dyan, yung mga pang alas 6 ng gabi, kagaya namin, dapat diretso rin. Hindi mo pwedeng bali-balikuin, paikot-ikutin, kagaya ng mga nabanggit ko, sinabi ng survey group, aprobado ng mga ng taong bayan, sasabihin ng balita doon sa dyaryo o TV, taong bayan na bulag na ni Duterte, sang-ayon na sa kanyang pagpatay sa mga tao, hindi naman ganon. Sumang-ayon yung tao sa kanyang kampanya sa droga. Pansinin ho ninyo. Meron lang kasi naman din talaga na ilang media organization sa ating bayan na medyo baluktot po, ha, yung balita. Pag yan ho ay balita, dapat straight ho yan. Dahil yan ho ay news. Dapat po ang news ay balanse. Okay lang po ang komentaryo, kagaya po ng ginagawa natin, okay lang po mga kolumnista, opinion po nila yon. Pero pag yung balita sa front page ng dyaryo, dapat diretso ho yan. Yung balita na napapakinggan ninyo, napapanood tuwing alas 6 ng gabi sa mga telebisyon, diretso po yan. Wala pong opinion dapat dyan. Ganun lang ho ka-simple yan mga kapatid. Dito nga po tayo, kahapon nga nagalit ang Pangulo. May tinawagan ho tayo na ilan po nating mga source o informante sa palasyo. At ayun na nga ho, sabi ko, ano ba nangyari dyan? Sagot po sa akin ng tiga-palasyo, napuno na yung salop. Kahit sino naman na paring Erwin, napupuno ang salop. Napuno raw, matagal nang iniinda ng Pangulo yung mga banat sa kanya kaliwa kanan, sundot. Sabi ko pare, pero di ba may mga miyembro ng gabinete na nagsusulat pa dyan. Oo, kunwari lang yun, pero tignan mo naman yung sa front page nila, yung mga nagsusulat sa loob. Paano ko yung nagmamadali, hindi na mabasa yung sa loob, yung sa labas na lang. Sabi niya, pansinin mo yung mga headline, medyo baluktot. Sabi ko, ganun ba? Anyway, nasa linya po ng aming telepono ngayon, ang Pangulo po ng National Press Club, si Ginoong Paul Gutierrez, aking pong kaibigan ito. Magandang umaga po, Sir Paul Gutierrez, sir. Yes, magandang umaga, Boss Erwin, at sa lahat po ng ating mga tagapakinig. Alright, sir. Para lamang sa malayang pamamahayag, ika nga, reaksyon lamang po ng pamunuan. Ito pong malaking organisasyon natin, organisasyon ng ilang libu-libong mga mamamahayag, partikular na sa print media, na miyembro po ninyo dyan sa National Press Club. Ano po ang reaksyon po ninyo doon sa binitiwan ng mga maanghang na salita ng Pangulo? Partikular na tinira niya po yung Philippine Daily Inquirer, Mr. President. Ano po ang reaksyon niyo rito? Well, sa ganang atin, at least ang ating presidente sa ngayon, he has been specific sa kanyang pagbatikos. Kung maalala mo, Boss Erwin, nung nakarang taon, bago pa siya sa pwesto, kaya nag-react tayo dyan kasi naging sweeping yung kanyang pagbatikos sa media. Partikular dito sa Inquirer, ang problema naman talaga po mga kababayan, at ako'y nalulungkot din po, talaga naman pong obvious na obvious I mean, matagal na rin po tayo sa media, may 2 dekada na rin po. Ngayon lang po ako nakakita kasi ng pahayagan na pati yung banner headline, kinopya po sa dyaryo ng ibang bansa Sir, kayo ho I have known you, Sir Paul, being with the People's Journal. Napakatagal na ng dyaryo na yan, sir. Ano ho ba talaga ang panuntunan, sir? Pag di po ba, correct me if I'm wrong, dahil ako nagdyaryo din, pag di po ba, pag balita sa front page, dapat po straight lang yan, diretso lang, hindi kaliwa, hindi kanan, at hindi opinionated, dapat, Sir Paul? Well, actually po, alam naman po natin yan, Boss Eric, call po yan ng editor-in-chief, Pero kung ano po yung iba banner, talaga pong
ika nga ay ano ng dyaryo yan, ano? Paninindigan nila yan, lalo na pati sa kanilang editorial, ano? Oo. Pero yun pong kopyahin mo yung mismong banner po ng dyaryo ng ibang bansa, para naman pong di po ba? Kasi naalala ko po, noon pong panahon ng martial law, meron pong tinatawag ang na mga pooled editorial o Alright. pooled article, ano? Kasi wala pa po nun yung PCIJ, no? So, magkakasundo po mga dyaryo na itong ganitong editorial, ilalabas natin ng sabay-sabay. Oo. Hindi po ba? Oo. Because it expresses the sentiment of the entire newspaper industry Oo. on a particular issue, ano? Oo. So, ito pong nangyari dito na yung pong banner ng New York Times ay kinopya po, sasabihin po natin kinopya dahil isa naman po talaga ng Inquirer. Ano po ba ang relasyon ng Inquirer po at saka po ng New York Times? Ang Inquirer po ba ay nabili ng New York Times o nabili po ng Inquirer ang New York Times? Kasi po, obviously, ito pong ganitong estilo o ito pong ganitong desisyon, manggagaling po ito from the very top of the editorial chain, hindi po ba? Sir, matanong ko lang, Sir Paul, ano po? Ang sabi naman, may reaksyon po ang Inquirer, si Ginoong Nolasco, yung kanilang editorial editor actually, ang sinasabi niya, tinatanggi naman ng Inquirer na sila ay biased dahil as a matter of fact, sila ay matagal na sa industriya, sa dami ng kanilang mga awards na natanggap, at sinabi pa niya na ilan nga sa mga miyembro ng gabinete ay pinasusulat namin at kolumnista namin ngayon. Ano po masasabi niya para mabigay yung ang inyong panig, Mr. President? Wala naman pong ibig sabihin yung ganun po, hindi po ba? Wala naman pong ibig sabihin dahil sa totoo lang po, minsan, para po to add prestige to any publication, talaga pong nangungumbida tayo. And in fact, noong pong panahon ni Noynoy Aquino, ilan po bang mga taga-gobyerno ang kolumnista nila? Hindi po ba? So, wala naman pong ibig sabihin yan eh. Ang punto po dito is yung pong independence ng ating editorial policy. Of course, we are not telling na walang independent editorial policy ang Inquirer, ano? Pero ito pong mga recently nakikita naman po talaga ng taong bayan na talaga pong siguro sa 10 istorya na gagawin nila sa isang linggo, siguro po yan, yung siyam po, sabihin na natin lagi na lamang putting the government in a negative light. So, ang atin pong presidente, meron po siyang right na mag-express ng kanyang pagkadismaya o galit dahil unang-una, isa pong malaking pahayagan po ang Inquirer. Sir, last 2 questions. Bakit po nagkakaganon? I mean, may mga media na mukhang hindi na nasusunod yung kanilang panuntunan, nagiging bias na po para sa isang grupo. Ano po ang dahilan nito? May mga nagtanong ho sa akin kagabi. Alam ko yung sagot, di ko lang masagot, pero gusto ko kayo na hong sumagot, sir. Bilang Pangulo po namin sa National Press Club, ako'y miyembro din ho. Why is it po? Is it because of kaibigan nila, yung isang grupo o yung tao? Or is it financial reason, supporter, malaki ang binibigay sa organization na yan, kaya nagiging bias or that they favor one person or one group or one organization or one political party, Sir Paul? Ano po yan, ayun na po natin sabihin financial reason yan. Sabihin na lang po natin na meron po kasi siyempre mga tao at mga grupo na isang interest na pinaglalaban o pinaniniwalaan. Yan lang po kasi yan. Sabihin na po natin mas naniniwala po ang ibang kasamahan natin sa media sa interest o pinaglalaban ng isang particular na grupo na pinaniniwalaan nila noon hanggang ngayon. So, doon po ang bias nila. Natural lang po yan. Pero yun po nga, sabihin po natin sa ating mga kababayan na tayo po'y parehas, maski naman po hindi. Sa totoo lang po, di po ba? I think ito pong naging kampanya ng ating Pangulo, lalo na po sa reforma at laban sa illegal na droga. Naging maganda po ito, Boss Erwin, kasi luminaw kung saan ba talaga ang taong bayan. Ayun, oo. Mukhang nakita naman sa mga survey natin, Sir Paul, na approve sa mga tao. Di sinsanay tayo, matagal na ng mga mamahayag, pansin ka agad natin, pagdating sa survey, bumabagsak ang survey na Pangulo, pero ito hindi natitinag, Sir Paul. Kaya nga po siguro, merong mga grupo sa ating bayan o mga interest na ayaw makita itong mga ganitong
ganitong mga paborableng resulta sa gobyerno dahil nasanay na sila na pag binanatan nila ang isang administrasyon, nakaka-apekto sa survey. Diba? Pero ngayon hindi po kasi nga po itong kampanya ng pamahalaan laban sa illegal na droga, nakita natin lahat kung kanino ka ba talaga. Ikaw ba para sa pagbabago, para ka sa lumang ika ngayon? Sistema. Are you in favor of change or the old order? Yung mga dating sitwasyon bago na upo si Presidente. So yan po ang nakita kong dahilan kung bakit ngayon po kahit sa ng media, malino po yung tinatawag nating hatian. Alright. Di po ba? Sir, panghuling katanungan na lamang. So, naniniwala po kayo na meron talaga ngayon, nadami po tayo, ilang bang 10 yata ang ating broadsheets, yung mga malalaking dyaryo at parang 12 o 15 yung mga tabloid natin. Sa bilang na yan, na mga dyaryo na yan, ay ilan po dyan ang mga bias, sir, doon sa kalaban, sir? Pabor doon sa kalaban ng Duterte ng gobyerno. Ilan po dyan? Mabibilang mo naman sila sa ano yun eh. Kasi to be fair sa ating mga kasama naman sa media, makikita din na yung iba talaga ay gumigitna lang. Ano? Kung maganda yung balita ngayon sa assessment ng mga editor para kay Pangulong Duterte, di ilabas natin. Kung medyo negatibo, ilabas din natin. Hindi yung maganda yung balita, tatabunan mo ng negatibo. Diba? Yun. Tama ho yun. Yun ang hindi po maganda ron kasi meron pong alam naman natin news appreciation po sa desk yan eh. O kagaya po nitong ilang milyon na po ba ang sumuko dyan sa Oplan Tokang ng gobyerno. Pero kung i-highlight po natin dyan, 7,000 yung napatay. Pero mali pa yung figure dahil wala pa po palang 3,000. Ano po ang ibig sabihin nun? Hindi po ba? So, ano po? Sir. So, finally, sir, hindi ba ito parang ang sistema ho rito, ano nga pwedeng gawin? Ito ho ba, kayo bilang Pangulo po ng isang malaking organisasyon, will you remind the newspaper, meron po ba kayong kapasidad para to remind them na maging balanse-balanse naman kahit papano, Sir Paul? Kaya nga po ang atin pong panawagan, kung ano po yung ating sinasabi sa ating masthead, di gawin na lang po natin yun, di po ba? Kagaya po na meron pong sinasabi dyan na sila'y parehas at sila'y matapang ang kanilang pananaw. Balanced news and fair views, sabi. Opo, di sundin na lang po natin yan. Sundin na lang. Tama. Sir, yung pong pagsunod nila sa sinasabi nila sa sarili nilang masthead, di po ba yan pagsunod po sa ating Journalist Code of Ethics. Ayun. Pero kung ano po nakalagay sa message nyo, nakikita po ng ating mambabasa, hindi naman po nangyayari. May problema po tayo doon. Maraming salamat po, Ginoong Paul Gutierrez, Pangulo ng National Press Club. Good morning, sir. Mabuhay po ang NPC. At mabuhay din po kayo, Boss Erwin. Maraming salamat din po. Oo nga naman. Sabi nga doon, balanced news, fair views. Kung titignan mo na iba, ayan na nga po, pinagsalita na natin po yung Pangulo ng National Press Club. Maging siya nakapansin na bias nga raw talaga itong Philippine Daily Inquirer. At saka bakit mo naman kukopihin yung headline ng New York Times? Ano namang kinalaman ng New York Times dito sa atin? At saka kung anong sinulat ng New York Times sa New York, siya naman daw isusulat ng Inquirer dito. Bakit mo susundin yun? Talaga naman, Well, alam naman ho natin, pero nung panahon po ni Pinoy, nakita niyo naman, Diyos ko pong Panginoon kong langit. Wala kang makikita na banat kay Pinoy dyan sa pahayagan na yan. At saka doon sa telebisyon na yon, wala kang makikita. Masking i-review mo ng i-review. Pumunta ka sa National Library dahil dyan po may mga file po ng mga dyaryo dyan. Wala kang makikita na nabanatan ang Pinoy noon. At doon sa kabilang istasyon, reviewin mo. Wala ka rin makikita sa kanilang balita na inupakan si Pinoy. Anyway, nasa linya po ng aming telepono ngayon. Kanina live na live ito dito Kaya ka-Orly. Walang iba kundi si Secretary Salvador Sal Panelo. Good morning, Secretary Panelo. Good morning, Erwin.
Sir, reaksyon lamang po ng palasyo. Sabi nga po ng ilang kong kaibigan, pero ayaw na magkomento. Sabi, hayaan mo na lang si Secretary Martin o Secretary Panelo ang magsalita dyan. Kasi napuno na talaga ang Pangulo, naramdaman ng Pangulo, ilang buwan niya nang iniinda, binubugbog, mali-mali, may dagdag bawas sa kanyang statement, minsan twisted yung istorya, kulang yung istorya, mali yung istorya na talagang tahasang mali yung inilalabas ng dyaryo na yan at saka ng TV. Reaksyon nyo lamang po, Sexal, dahil mukhang nakakuha po kayo ng kakampi ang Pangulo sa pamamagitan po ng National Press Club, yung kanilang Pangulo, si Pangulong Paul Gutierrez, isang ayon na sa sinabi ng Pangulo na may bias nga raw. Ito pong Philippine Daily Inquirer at ilang mga media outfit, Secretary Panelo. Totoo naman talaga yan. Kung talagang magbabasa ka, yung mga nailalagay dyan, palaging kadalasan sa lahat na katotohanan, ang iba naman exaggerated, kaya nami-mislead ang tao, karang nasadya nila. Wala. Sayabot lang sa parte ni Presidente. Pero, hindi ako nai-suggest sa mga ginagawa nun. So, mukha namang bigo sila sa kanilang paninira sa Presidente. Yung sa bagay, pag-support... Habang sinitirahan nila. Sa bagay, pag suportado nga po ng tao, yung mukhang suportado nga po ng tao ang Pangulo. Kaya hindi po natitig. Ang mga kagaya mo na... Nako, salamat po. ng katotohanan. Salamat po. Walang problema. Alright. Nag-utilize man. May social media rin na bumabanat sa kanila. Alright. Secretary Salvador Salpanelo. Sir, maraming salamat po. Have a nice weekend, sir. Salamat, Erin. Ay, yun na nga ho. Ito, meron ako sasabihin, ano po. Aba, ito pong aming istasyon. Sa totoo lang ho, di banat ho tayo ng banat. Binabanatan natin yung mga kalaban ng gobyerno dahil mukhang mali naman. Tayo tinawaga, may mga nagsumbong, may nagreklamo. Alam niyo naman ho siguro, naikwento ko sa inyo. Sinumbong tayo, mga kalaban. Na para tigilin, pinapasuspindi na ako. In fairness po ako, pinatawag ng mga bossing ko at pinagpaliwanag. At sinabihan lang, kinosyon lang ho tayo. Tinanong din, ikaw ba, tinatawagan mo ba yung mga kalaban na yan? Sabi ko, tinatawagan ko, boss. Ayaw naman sumagot, sila naman ho may kasalanan. Paano ko ho naman ito kuan? Kasi sabi ng, ang panuntunan po namin dito sa TV5 at Radyo 5, pag may titirahin ka, dapat kun mo rin yung pahayag nung titirahin mo. Alam ko ho yan, Mario Josep, napakatagal ko na hong media man ang problema, paano mo makukuha ng pahayag kung hindi naman ka sasagutin? Iti-text mo na, tatawagan mo na, ring na ng ring, even the night before. Paano mo ngayon makukuha ng pahayag? So, mangyayari, yung banat mo, hindi magiging balanse. Pero kasalanan ko ho ba yun? Kasalanan ba ng broadcaster yun? Kasalanan ho ba ng kolumnista yon? Kung hindi sumagot yung babanatan mo, kaya mga tinatawagan para sumagot. Paano pag hindi sumagot? Doon ho na pagtitignan mo para nagiging bias. Yan din ho, tinanong ko sa kaibigan ko sa Malacanang. Sabi ko, pare, bakit hindi na kayo sumasagot? Anong hindi sumasagot? Lahat nga Isang tawag lang na lumulundag ka agad ang Malacanang para sagutin. Para ma-inform ang taong bayan dahil ang taong bayan nakikinig. Lahat ng kung saan siya dyan, lahat ng dyaryo binabasa niya, lahat ng TV, kaya anong TV niya, pinapakinggan niya. At saka may instruction ng Pangulo, sagutin. Huwag mag-deadma, lalo na pag galit sa gobyerno, sagutin ka agad. Lalo na pag yan ay tungkol sa palasyo, sa mga utos ng Pangulo, sumagot. Sabi niya, wala naman tawag. Minsan, kagaya ro nung in-interview isang, alam niyo na kung sino, yung babae na mataas na opisyal, inupakan yung gobyerno, pero hindi naman kinuna ng panig daw nung istasyon na yun, yung radio station yun Yung gobyerno, paano na lamang daw. Dito sa atin, tinatawagan natin in fairness, yung mga nag-aakusa sa atin, magkasala sana kayo. Tinatawagan ho namin, ayaw sumagot. Umpisahan ho natin kay Laila de Lima nung siya inaakusan pa lang, tumatawag na tayo kay Laila, ayaw sumagot. Kung maalala ninyo, kayo mismo nagrereklamo, ibabaan nyo na yan, Sir Erwin, sinungaling yan.
tinatawagan ho namin. Ngayon, ito mga ito, ayaw sumagot ngayon sila, Trillanes, Alejano, si Lenny Robredo, hindi ho sila nasagot. Si Jim Paredes naman, wala naman ho ako number, ewan ko kung pinahanap ko na. Hindi, pati sa tirahan niya, hindi ko makita yung tirahan niya. Kaya okay, hindi ko alam kung saan naman nakatira yung mama, ano hong gagawin ko? So, yun ho, nababanatan. Nagagalit naman yung kabila, yung mga dilawan. Babayas ka, Erwin Tulfo. Hindi po, kinukuha ko yung panig. Even the night before, kunwari ngayon, upakan ko ngayon, kinukuha ko, tinetext ko na, tinatawagan ko na. Yung tao na yan, Kong, Sen, pwede ba sumagot ka? Tatawagan ka na yung bukas. Hindi naman nasagot. O pagkatapos ngayon, sasabihin nyo na bias tayo. Kasalanan ko ba yun? Hindi sila ho sumagot. Sila ho yung may problema, hindi ho ako. Kaya sabi ko, bato-bato sa langit, at tamaan, dahil hindi ka sumagot, mabubukulan ka. Hindi lang mabubukulan, baka ikamamatay mo. Dahil pag tinamaan ka ng adobe, pag ako po bumato sa langit, adobe yung binabato ko. Madudurog ang ulo mo. At iiyak ka. At magsusumbong ka sa mga boss ko. Ang mga boss ko naman, mabuti na naman, praise the Lord, awa ng Panginoon Diyos, ay malinaw ang pag-iisip. Di tulad ng ibang istasyon dyan, sinisibak agad. Sa amin ho, may investigasyon. Anyway, oras po natin, 8:30 ng umaga sa ating pagbabalik. Lumalabis na po ba ang ilang miyembro ng PNP dahil, araw-araw na lamang, merong mukhang bumalik na naman tayo sa dating gawi. Numaupo ang Pangulo, tumahimik itong mga loko. Ngayon, mukhang dumami na naman. Araw-araw na sa dyaryo, nangutong, nahuli, abusado, umakyat, pumasok sa bahay, nagsyabo, manunood ng sine, gusto walang bayad, kernel pa naman. Dumarami nga ba? At bakit dumarami ang mga abusadong pulis? Yan po ang ating sasagutin. And of course, yung mala telenovela, yung sabi nga ni Ivy, parang kwento na ng A Love to Last ba yun? Ivy? Parang kwento na ng ito ng A Love to Last. Anyway, ito po. Dear Sir Erwin, believe it or not, para sa telenovela po ang problema ko. I am a 26-year-old accountant sa isang malaking company dito sa Makati. Madalas po akong napagkakamala na si Bea Alonzo. Iyon, ayun naman ang sinasabi ko. Ang problema ko po ay ang boss ko na byudo, pero may anak na babae na edad 14. Kasasagot ko lang po nung Valentine's Day sa boss ko, nakahawig naman po ni Richard Yap at edad 48 years old. Bukod po sa gwapo, mabait, mapera, lahat na pala, ay magaling pa sa bed si Sir. Ayun, wag, Sir, wag. Nasaan na tayo? At ang kanyang kasing mga dila, ano namang kinalaman ng dila? Ay matatas. Okay. At ang kanyang ano naman, engineer? Hiniwalay na naman ninyo ni Ivy. At ang kanyang ano itong na ito at saka na ito? Ayun, sa baba. At ang kanyang tinitingala, yun, na prinsipyo ay mataas. Okay. Ayusin ninyo, hindi yung minomonitor tayo ng KBP kung ano-ano mga titi ang mga sinasabi natin dito. Tinitingala na prinsipyo. Okay, continue. Kinausap po ako ng anak ng BF ko last week at sabi niya ayaw niya na akong mapangasawa ng daddy niya dahil gagawin niya ang lahat para di kami magkatuluyan ng daddy niya. Ano po ang dapat kong gawin para magustuhan ako ng unika iha niya? At bukod pa sir, sa kontrak anak niya sa akin, pati papa ko ay hindi boto sa BF ko dahil mukhang mata pobre daw at English pa ng English. Aba, Bea, hindi ba, baka ikaw, Bea, tiga Batangas. Hindi ka tiga Batangas ito si Bea. Kasi doon sabi nung yaya namin, taga Batangas daw yung babae yata doon. Anyway, Sir Erwin, gulong-gulo po ako. Paano ko mapapaamo ang anak ng boss ko at si Papa matanggap na ang BF ko? I will wait, sir, for your advice.
aka Bea. I will spend them all with you, loving you with love to last a lifetime. Ayun, no? Aha. AKA Bea. Talaga pinanindigan niya na. Sige, antayin mo yung advice namin mamaya. At 10 nito o libo-libo nitong mga nagpa-Facebook natin, abay nag-aantabay lang at nag-iintay na mabigyan ng pagkakataon. O, pati kayo rin, sasama ko. Yung mga advice niyo. Yung hindi malaswa, ha? Julio Bermiser, Snarp, Navarrete, ha? Oh, yung hindi maliswa, Rameses Mesa. Baka na naman mga malalaswa, sasabi tayo dyan. Alam nyo na mga, hindi pa natin na-interview yung KBP, pa-interview pa lang. Ganda na song, oo naman. Ala na ho tayong oras, pasensya na po. Nakiusap naman po ang PNP, bukas sa Lunes na lamang daw po. Sige. Pero dito na lang tayo, I guess, dito sa ating itanong mo sa dalubhasa. Dr. Babes Arsena, good morning, Doc. Good morning, Sir Erwin. Kamusta ka na? Mabuti naman, Doc. Doc, meron tayong letter dito. Pero parang telenovela itong kanyang kwento, Doc. Oo nga. Ito, babasahin ko na lang, Doktora. Okay. Dear Sir Erwin, believe it or not, parang sa telenovela lang ang problema ko. I am a 26-year-old accountant sa isang malaking company dito sa Makati. Madalas po akong napagkakamala na si Bea Alonso. Ang problema ko po ay ang boss ko na byudo na pero may anak na babae na edad 14. Kasasagot ko lang po noong Valentine's Day sa boss ko, nakahawig naman po ni Richard Yap at edad 48 years old. Aba, parang si Sir Chip ito. Ma'am, ano? Yeah. Bukod po sa gwapo, mabait, mapera at magaling po sa bed si Sir. Ang kanyang dila po ay matatas. Magaling magsalita ito, Doktora. At ang kanyang ano ba ito? Yan na naman, sinabi ko na engineer, ayos mo. Ang kanyang tinitingala. Na prinsipyo ay mataas. Okay. Gets mo, Doktora? Yes. Kinausap po ako ng anak ng BF ko last week at sabi niya, ayaw niya na ako mapangasawa ng daddy niya. Dahil gagawin niya ang lahat para di kami magkatuluyan ng daddy niya. Ano po ang dapat kong gawin para magustuhan ako ng unikaiha niya? Bukod po sa kontrang anak niya sa akin, pati papa ko ay hindi boto sa BF ko dahil mukhang mata pobre daw at English pa ng English ito. Sir Erwin, gulong-gulo na ako. Paano ko mapapaamo ang anak ng boss ko at si Papa na matanggap ang BF ko? I will wait, sir, for your advice. A.K.A. Bea. Doc, parang sabi nga ni Ivy rito at saka engineer, parang kwento raw ng A Love to Last. Parang nga, no? Oo. Yung nga lang, hindi nga si Richard Yap. Si Ian sino ba? Si Ian daw yung kapartner doon. Venerasyon, oo. Anong masasabi mo, Doc? Anong advice mo rito? Para sa akin, follow your heart. Parang kuwan din Parang ang sagot mo ay isa ring telenovela. Follow your heart, Sus Mariosep. Oo. Anong ibig sabihin, Doktora? Sundin mo ang tibok ng puso mo. Okay. Be true to yourself. Alam mo, mahirap yung pinagdadaanan mo kasi mahirap asuyuin ang isang anak na babae. Lalo na kapag ito ay close or talagang favorite ng kanyang tatay. Unikaiha pa naman. Nag-iisang anak. Tapos, parang sinasabi natin na sinusunod ang mga gusto niya ng kanyang tatay. So it is very difficult, lalo na kung ang mother figure niya ay adequate, maayos, very ideal. Hindi ka pwedeng maging nanay ng kanyang anak o ng anak ng iyong boyfriend. Paano na lang, Doktora, kung ang question niya, Doc, is how? How niya mapapaamo si anak? Kasi sayang naman, Doktora, ika nga, gwapo,
aba, mayaman at magaling pa sa bed si Sir. May package. Package deal na. Yung kanya nga pang gustong-gusto ni Girl Lalo yung dila ni Sir dahil matatas ito. At ang kanyang tinitingala, yan nasabi ko na engineer, huwag mong hiwa-hiwalay tika ng T dyan. Hindi pwede. Tinitingala na prinsipyo, saludo rin ito si Girl Lalo, doktora. Ika nga package deal na lahat. Oo nga eh. Parang sa fairy tales lang nangyayari ito, doktora. At sa telenovela. Kailangan maging pasensyoso yung ating letter sender. Si Bea ay kailangan, alam mo, hindi mo talaga... Hayop ka, Julio Berbicer! Talagang... May asawa na at may anak! Kasi ano Buisit! yan, lalaban yan eh. Pero, tingnan mo rin, be yourself in a way na makilala ka ng anak niya na ikaw ito si Bea, na hindi ako makakapag-replace sa shoes ng iyong nanay. Rather, andito lang ako, andito lang ako para gabayan ka when the time comes na matanggap niya na. Pero wag i-push yung issue, wag i-pressure yung sarili niya na kailangan mahalin siya ng bata. Pakita niya lang na nandyan siya palagi at minamahal ang kanyang tatay. Kasi in the long run yan, it may take quite some time. Alam mo, may ibang mga friends ko. Ang tagal talaga, Sir Erwin, na matanggap ng kanilang anak. Pero tagal lang mahal mo yung tao. So, be compassionate and persevere lang. So, I guess communication, doktora, to try to communicate, try to Alam reach out. mo, nag-plump up na yung bata eh. So, medyo mahirap ang communication at this point in time, lalo na bago pa lang sila. Sabi ni Engineer Doktor, hintayin na lang daw magdibo at kausapin ni Bea na magdibo itong para sa telenovela na ito, Engineer. Niloloko mo na yata ako eh. Tagal yun, 4 years pa yun. 4 years pa yun. Anyway, Doktora, nako, sobrang daming salamat, Doc, for your time again. Magandang umaga. Have a nice weekend, Doktora. Magandang umaga. Bueno, Bea, ang aking ang payo ng mga kasamahan natin dito, maging good ka. Sabi ni Judith, ha. Si Belly Love, good morning ang payo. Si Julio, nilaro ng Ay, nako, Diyos ko po naman. Julio, ayan ka naman, Julio. Egay Martinez, Julio, ang kulit mo, sabi ni Rosalie. Nudge, nagsiselos yung bata. Exactly. Bea, hanap ka nila ng binata. O, ikaw naman. Ito na nga, jackpot na nga. Bakit na naman maghahanap biyudo? Walang sabit si lalaki, si Boylet. Sinagot niya na. Boyfriend niya na. Package deal na nga, sabi ni Doktora. Saan ka makakita niyan? Sige nga. Mayaman, biyudo, kamukha ni Richard Yap. Ayun nga lang, may bagahe, may isang anak na ayaw siya. Pero naman, ang kapalit doon, magaling daw sa bed si Sir. So happy siya. O ba? Saludo siya at gustong-gusto ni Girl Lalo yung dila ni Sir na matatas magsalita. Doon siya siguro nahulog. At saka, syempre, yung ni Sir, yung tinitingala na prinsipyo ni Sir. Saludo rin si Girl Lalo. Yun. Bakit daw natin paghahanapin? Kung talaga, ang problema na lang si Itay. Yung tatay, remember, akala niyo yung anak lang. Yung tatay, ayaw din. Dapat turuan niya yung boyfriend niya na magdala ng, alam na, ng mga inumin dyan, di ba? Puntahan niya, Sir, toma tayo. Dalhin mo sa kuwan. At pala Bea, gusto mo, pakilala mo sa akin yung BF mo, isama ko, turuan ko kung saan namin sama yung magiging yung tatay mo, at yung sa mga ika nga na mga lugar na, clean fun, lugar na karaoke, Really? Ito naman si Engineer, tirada mo namang ipatay sindi. Dadaling ko sa Music 21, Family KTV, family, Pero saan ko dadalhin? Doon ko dadalhin. Pagkakantahin namin si tatay. Okay ba sa'yo, Bea? Pagkakantahin namin. Kung hindi masaya si tatay, dahil mukhang wala na ring nanay si Bea. Mukhang biyudo na rin si tatay. Di, dalhin ko si tatay sa Quezon Avenue. Yun. Ayun.
Pababaunan ko lang ng mga alam niyo na. I trust thee. Pababaunan ko si tatay ng mga trust. Ay, naku mga kapatid! Ay, salamat po. Sana, Bea. Bea, kausapin mo lang yung anak, ha? Yun lang ang gawin mo, Iya. Try and try until you succeed. Tama si doktora, hindi mo pwedeng tapatan yung nanay niya dahil doon siya nanggaling. Sa kanya, the best yung nanay niya. Sabihin mo lang, ay, hindi ko naman tinatapatan ang nanay mo, ha? Oo. Gusto ko lamang na maging magka-friends tayo, kung ayaw talaga, mahirap. Sasabihin ko sana, engineer, kung ayaw talaga, sampalin mo na lang. Easy. Hindi yun. Walang mangyayari. Magagalit si boyfriend mo. Siyempre, mahal niya yan. Pero, Bea, ikaw na mag-adjust dahil ikaw yung 26 years old, tapos 14 ito. Kita mo naman, ano? Kung lang ang edad nila, 12 years lang agwat nila.